Ahoy, kamusta na kayo, Dodong at Maming? Muling nagbabalik ang inyong Dodong at ito na yung nire-request ng marami sa inyo, ang Chicken Burger Patty Recipe. Pasensya na nga pala doon sa mga nagko-comment at nagme-message sa akin na hindi ko agad nasasagot. Sobrang busy lang talaga sa trabaho. Anyway, wag na natin patagalin to. Umpisa na natin ang ating Chicken Burger Patty Recipe at make sure na panoorin mo ito ng buo dahil meron akong secret ingredient mamaya na isi-share sa inyo at para mas lalong masarap or sumarap ang inyong chicken burger kesa sa iba. Narito ang ingredients na ating gagamitin. TVP, 35% ng ground chicken or yung timbang ng giniling ng manok, 2 tablespoon ng chicken powder, 1 teaspoon ng salt and pepper, 2 teaspoon ng garlic powder, 1 chicken cubes, 1 tablespoon ng onion powder, 3 teaspoon ng accord powder, 1 egg at maglalagay din tayo ng breadcrumbs para may konting crust. 30% siya ng timbang ng ating giniling na manok. At mamaya, syempre, ang ating secret ingredient. At kung napanood nyo yung una nating video sa pinakamurang burger patty recipe, doon nyo malalaman kung para saan at ano yung gamit ng accord powder. So, simulan na natin. Una, syempre, kailangan muna natin i-crumble or i-massage ang ating chicken or ground chicken meat para ma-break natin ang bakterya at mawala ang sobrang pagtubig ng ating chicken meat. Medyo matubig kasi ang laman ng manok kaya kailangan talaga siyang tanggalin para pag niluto nyo ang burger patty or chicken burger patty nyo, hindi siya madudurog. Kung napansin nyo rin kanina, inilagay ko siya sa strainer habang inaayos ko yung ingredients para mabawasan ang tubig ng ground chicken meat. Minamassage din natin ang ground chicken para na din ma-make sure na wala talaga siyang buto in case na gumamit kayo ng ibang part, katulad nito, thigh part. Mas malasa kasi ang thigh part ng chicken kesa doon sa breast part kaya ito yung ginagamit namin. Kung bibili ka sa supermarket, halo-halong part na kasi yon or most of the time, breast part ang ginagamit nila. Medyo nagiging dry ang breast part kapag niluto at hindi siya ganun kalasa. Kaya para sa akin, thigh part talaga ang mas gusto kong gamitin. Medyo magdidibone ka lang talaga pero sulit naman ang sarap niya kahit si Maming makakalimutan mo ang pangalan pag natikman mo ang chicken burger patty na gawa mo. Nga pala, hindi pala pwedeng magkakaiba ang pagkakasunod-sunod ng ingredients kasi mag-iiba din ang texture at quality ng chicken burger or any patties na gagawin mo. Kailangan talaga sunod-sunod siya dahil before sinubukan ko siyang ilagay ng sabay-sabay or pag-iba-ibahin ang pagkakasunod-sunod, nag-iba din ang quality niya, nag-iba ang lasa, hindi siya naging masarap at ayun, nasayang ang pera dahil kailangan kong ulitin ang ginawa ko. So, kailangan panoorin mo to ng buo para malaman mo ang pagkakasunod-sunod ng ating ingredients. Anyway, pag hindi na masyadong basa ang ating ground chicken or giniling na manok, or wala na kayong nakikitang buo na karne ng manok, pwede na natin ihalo ang first ingredients natin. Ito yung accord powder. Kung napanood mo yung isang burger patty recipe natin, ay alam mo na or familiar ka na kung para saan ito or kung first time mo naman na makita or madinig ang accord powder, madalas itong ginagamit sa sausages or hotdogs, squid balls at yung fish cake kung mahilig ka sa Korean food. Malamang sa malamang nakakain or nakatikim ka na nito. Ito din yung ginagamit natin para mas matenderize natin ang meat and ito rin yung binding agent para pag niluto natin ang ating chicken burger patty, hindi siya magkakahiwa-hiwalay or madudurog, especially kung gumagamit tayo ng TVP or yung texture vegetable protein. Tumutulong kasi ang accord powder para hindi maging dry ang karne and at the same time, ma-retain ang flavor at moisture ng meat. Para pag kinain ito ng customer mo, hindi lasang karton o papel. Make sure lang na mahalo mo siyang mabuti para ma-spread out talaga sa lahat ng meat ang accord powder at mapapansin mo habang humahalo ang accord powder sa ating meat ay mas lalo siyang nagiging moist at nagiging mas mabigat ang ating chicken meat.
Ito yung palatandaan na yung cord powder ay humahalo na talaga sa ating giniling na manok at meron din palang nagtatanong sa akin kung gaano daw ba katagal siyang hahaluin or paano daw ba malalaman kung na-mix na talaga ng mabuti. Magdidepende po kasi yan kung gaano kadami yung ground meat na ginagamit natin. Siyempre, mas marami, mas matagal kasi mas mabigat po siyang haluin. Pero yun na nga, kapag napansin nyo na sticky na parang ganito, ibig sabihin pwede na natin isunod ang next ingredients natin which is yung TVP or yung texture vegetable protein. Ang purpose naman nito ay isa sa magiging extender natin or meat substitute para na din hindi nakakaumay ang chicken burger natin or any meat burger na gagawin natin in the future. Meron din palang nagtatanong sa akin, shout out kay at Janet Sigalat. Ano daw yung naaamoy niya na mananam at amoy oyster sauce? Bali ito yung naaamoy mo, yung TVP dahil gawa po ito kadalasan sa soybean. At kung gusto mong malaman kung saan pagawa ang TVP, click mo lang yung link sa taas or dyan sa baba, ilalagay ko dyan, basta andyan lang yon. So, ihalo na natin ang TVP or texture vegetable protein at kung naging mabigat kanina after nyong mahalo ang accord powder, expect nyo na mas magiging mabigat pa siya haluin dahil katulad nga ng na-mention ko kanina, ito yung magiging additional karne or substitute natin. Imagine kung gumagawa ka na ng 5 kilong chicken burger patty or beef patty man yan, nakakangawit talaga sa braso pero sabi nga laban lang para sa ekonomiya ng buhay, di ba? And speaking of mahirap maghalo, meron din tayong nagtanong sa atin na shoutout sa iyo Juni Puada. Pwede daw bang gilingin ang TVP bago ihalo para mas madali siyang ma-mix sa meat? Unfortunately, hindi ko po siya ina-advise kasi nung ginawa ko yung ganyang method, naging sobrang lambot ng burger patty na parang marshmallow na at ayaw siya ng customer namin. So sayang ulit yung pera. So hindi ko siya ina-advise kasi magiging powder po siya at hindi siya mararamdaman kapag kinakain mo na yung burger patty mo. Anyway, kapag ganito na ang itsura niya, yung wala ka nang nakikitang buo-buo, okay na po yan. Pwede nating ilagay ang ating garlic powder at pwede na din nating isabay ang onion powder. Yan lang po talaga ang sakit ng mga garlic at onion powder. Nagiging cubes or nagbubuo-buo siya pag nabuksan mo na yung seal ng bote niya. Pero pwede pa yan or pwede pa din naman yan at dahil konti lang naman ang gagawin natin, hindi ko na siya tinunaw sa konting tubig. Pero kapag madami po kayong gagawin, mas maganda po na tunawin mo muna siya sa isang kutsaritang tubig. Kasi mahihirapan po kayong durugin siya kapag hindi mo siya tinunaw or kapag hinalo mo siya ng buo-buo na katulad nito. Katulad po ng ganitong dagdag siya sa oras. Hindi ko lang siya tinunaw para makita nyo din kung ano yung mangyayari kapag hinalo nyo ng may ganitong bits ang garlic or onion powder. Shoutout na din doon sa nagtanong sa akin before, pasensya na hindi ko na makita ang pangalan mo. Anyway, kapag wala na po kayong nakikitang mga bits ng garlic powder at onion powder at naaamoy nyo na din yung garlic and onion sa burger mix nyo, pwede na po natin ilagay ang ating chicken powder. Makakabili po kayo nito sa mga lalaking grocery or kahit sa tindahan, meron din po siya. Makakatulong po kasi ang chicken powder na mag-enhance sa chicken flavor para hindi lang puro linamnam, meron ding amoy at lasang manok, di ba? Make sure nyo lang na ma-incorporate nyo talaga mabuti para mabalance ang lasa ng chicken burger patty nyo. Mapapansin mo rin na magla-light ang color ng burger patty, so mamaya meron tayong idadagdag para maging mas maganda ang color ng patty. Pero kapag ganyan na ang kulay, ibig sabihin, pwede na natin i-add ang salt and pepper. Kung napanood mo yung isa kong video, hindi tayo gumamit ng pink salt dito or yung tinatawag na Prague powder. Hindi po kasi common na ginagamitan ang chicken ng Prague or yung tinatawag nating curing salt kasi hindi po siya katulad ng meat ng pork and beef na mas mai-extend ang shelf life. At ang cooking time po kasi ng chicken is much faster than the pork and the beef. So, hindi na siya kinakailangan or hindi siya kailangan.
At the same time, mabilis makapagpa-dry ang prig powder or pink salt sa chicken. Kaya hindi tayo gumagamit kapag chicken meat ang gamit natin sa ating chicken powder or sa ating burger mix. Even in chicken hot dogs, hindi siya ginagamitan ng ganyan or hindi siya ginagamitan ng curing salt or prig powder because sa color din niya. Masama kasing tingnan kapag pink ang nakikita mo when it comes to chicken. Parang hilaw siyang tingnan, di ba? Anyway, after nating mahalo ang salt and pepper, add na natin yung chicken cubes. Tinunaw ko ito sa konting tubig para makita mo kung gaano kadaming tubig lang ang gagamitin just in case gagamitin nyo yung ganitong method. At medyo natagalan kasi dun sa magdurog ng onion at chicken powder kanina. At ito na din yung magko-correct ng color sa ating chicken burger patty. Pag nakita nyo nang nag-change na ng konti ang color ng mix and nahalo mo na ng mabuti, pwede na natin i-add ang breadcrumbs. Pwede tayo or pwede kayong gumamit din ng ordinary bread na dinurog or panko breadcrumbs katulad nito. At isa din itong meat alternative katulad ng TVP, pero ang difference nila is ito naman ay makakatulong magdagdag ng crisp ng konti sa ating chicken burger patty. Katulad nga ng na-mention ko kanina, hindi kasi maganda pag sobrang dense ng patty na parang kumakain ka ng cake. Mas masarap pa rin yung merong crisp ng konti and at the same time, may lambot para balance, di ba? Kontra umay din ang breadcrumbs kaya natin ito nilalagyan. Dito medyo titigas ang chicken patty mix natin pero meron tayong i-add mamaya para mag-loosen siya. So make sure na mag-incorporate siya ng maayos ang breadcrumbs para mabalance ang lasa and mag-unat-unat ka na rin ng braso dahil sigurado ako nangangawit ka na ngayon. And then pag okay na ang mix at nahalo mo siya mabuti at nakapag-unat-unat na tayo ng braso, poke a hole sa gitna. Tapos ihalo na natin ang ating egg para naman mabind natin ang lahat ng ingredients natin. At the same time, mag-loosen ang mixture ng ating chicken burger patty. Mahirap naman yung maging crispy siya masyado or crunchy masyado ang ating chicken burger patty. Baka naman maging chicharon na siya, di ba? Kaya dapat merong konting liquid na mag-a-act na din as binder. Kapag nahalo mo na ng mabuti ang chicken mixture, susunod na natin ang secret ingredient. Ito yung pasas. Well, optional lang naman ito, pero ito kasi yung nagbabalance sa lasa sa lahat ng ingredients natin. Maasim-asim, matamis-tamis ng konti para hindi lang puro nanam ang ating burger. Tapos syempre, pag gumagawa tayo ng patty, mapa chicken, pork, or beef man yan, lagi nating iisipin na aside from the patty at tinapay, meron pa tayong ibang ilalagay katulad ng mayo, ketchup, or kung ano pang condiments na meron tayo. So, parang nakakaumay kasi ang lasa niya kapag ganon. Kaya ko nilalagyan ng pasas para mabalance. Make sure mo na mahiwa mo ito ng pinong-pino para hindi naman mahirap magmolde para sa ating patty. Kasi hindi para rin maganda ang itsura niya. Kapag evenly distributed na siya, pwede na tayong mag-mold. By the way, yung nagtatanong sa akin kung saan ko daw ba na ito nabili, sa Shopee lang po ito. Ang size po niya is about 5 inches ang laki. So, sa recipe na to nakagawa ako ng 20 chicken burger patties at ang puhunan niya, kung pagsasama-samahin na natin ang mga raw materials na ginamit ko is 170 pesos. Kasama lahat-lahat ng ang nagawa ko is 20 chicken burger patties sa timbang na 60 grams each. Lumalabas siya 850 pesos ang puhunan ng bawat isa at ito yung pang premium burger namin. Hindi ito yung pang buy one take one kasi ang timbang ng buy one take one burger namin is 35 grams lang. So, mas magiging double yung makukuha mong outcome kapag pang buy one take one ang timbang niya. So, if we will divide yung 850 ng
2 kasi nasa 60 grams nga ito. Ang timbang natin parang nasa 4.25 or something ang puhunan ng bawat isang burger patties na sigurado kang masarap, malinis, at healthy na din. So, pagkatapos mong mag-mold ng chicken burger patties, make sure na ilagay mo muna sa freezer para makarest ang meat bago mo siya lutuin. At of course, para maging intact din siya. At kung meron kang katanungan, comment lang sa baba. Share mo na din and subscribe ka na din para makatulong tayo sa iba na gustong mag-umpisa ng burger business nila. Kaya ito yung ating chicken burger patty recipe. Sana makatulong sa inyo. Hanggang sa muli mga dodong at mameng. Goodbye!